gaano nyo kamahal ang inyong motor? Ang mga tao sa motor show na ito, hindi lang hinahalikan ng kanilang motor, kundi hinidilaan pa. Naisip ko yun para maging kakaiba. Palakasan ng iyo at palakpak ng mga nanonood dito. Pupunta tayo sa isa sa pinakamakulay na pasyalan in the metro. Na talaga namang pasabog. Mula pintura hanggang kakulitan. Hindi uso ang drawing sa pasyal na ito, mga kaaha. Dahil kukulayan yan ng isa sa mga karakter sa youth-oriented series na Maka, si May Ann Basa o mas kilala bilang Bangus Girl. Your one and only Bangus Girl! I'm an actress / tindera! Hello mga kaaha! Nandito po tayo ngayon sa Splat Room kung saan magiging artsy po tayo ngayong araw. Kaya ano pang inaantay nyo mga kaaha? Tara na't samahan nyo ko! Mix! Kailangan daw sayawan. Sa isang mall sa Quezon City, matatagpuan ang pasyalan na ito. So welcome to our Splat Room. So we have here our 899 promo and inclusive of 45 minutes with raincoat and shoe cover. Pwedeng mag-walk-in dito, mga kaaha. At para sa mga gustong dalhin dito ang kanilang mga chikiting, libre ang entrance ng 10 years old below, basta't may kasamang paying adult. I'm your art teacher, Sir Romeo. So, explain ko lang po kung ano po yung mga gagamitin natin. First is, ang pintura natin, this is tempera, a water-based paint, washable naman siya. So, sa brushes natin, meron tayong ordinary brush, meron din tayong toothbrush, and meron din tayong splatter brush. Present din ang unconventional materials na pwedeng gamitin sa pagpipinta. Meron din tayong toys. Una is yung water shooter. Pull lang natin sa na-mix natin paint, and then push po natin sa canvas po natin. Next po natin is yung shotgun. Pull lang din po natin sa na-mix nating paint, and then push po natin sa canvas. Ang challenge para kay Bangus Girl, 4 na kulay lang ang ipagagamit natin sa kanya. Ang 3 primary colors na yellow, red, blue, at white. Bahala na siyang magmekus-mekus para makuha ang ibang mga kulay. Dito sa Splat Room, water-based paint ang gamit nila para kahit malagyan man sa balat o damit ang mga guest, madali lang itong malabhan o mahugasan ng tubig para maalis. Ang mga water-based paint kasi made of 40 to 60% water. But for good measure, may mga ipasusuot din na raincoat at shoe cover sa mga guest para extra protection sa kanilang suot na damit. Oh, di ba? Parang nasa ibang bansa ako ah. Sakto to kasi taglamig na. Uy, perfecto sa mga kids ah. Tignan nyo mag-e-enjoy yung mga kids nyo dito mga kaaha. Kahit kayo, ako mukhang kids lang. Okay mga kaaha, ready na ang inyong Bangus Girl. Ano pang inaantay nyo? Tara na't mag-splash! Para sa unang painting ni Bangus Girl, syempre may challenge siya, mga kaaha. Kailangan niya pumili ng litrato sa kanyang camera roll at gawin itong painting. At yun nga mga kaaha, meron na po akong napiling photo na gagayahin ko po para sa painting ko. At ito po, ayan, na-picture ko po ito nung nasa Capiz pa po ako kasi mahilig po ako sa mga beach, sa sunset, ayun lang, napaka-relaxing, vibing, peace, ganon. So ayun nga mga kaaha, yung last ko pa na painting is nung elementary pa po yata ako ngayon. College na po ako.
At dito ka lang po nalaman mga kaaha na yung suklay po pala, pwede din po palang gamitin sa pag-painting. Grabe no, nakaka-amaze mga kaaha kasi akala ko yung suklay para lang talaga sa buhok. At saka itong water gun, painting gun, ayan. Di ba parang naglalaro ka lang at the same time, yung mga naiisip mo, pwede mong i-painting, di ba? Amazing! Dapat makita yung yellow tsaka orange. Ay! Alam... Ang nangyari nun, talagang pinilit ko talaga siyang idahak. Talagang sobrang hirap, talaga medyo parang naiiyak-iyak na ako nun. Ang mga motor at motor parts na dapat ibibida lang for display, biglang pinagdidilaan at pinagkakagat pa. Ano to? Ay, sorry mga kaaha. Medyo intense kasi ng mga napapanood ko online. Ha? Gusto niyo rin mapanood? Sure kayo? I mean, don't say I didn't warn you. G for another set of amazing and mind-blowing stories? Eto na, lalapag na mga kaaha. Christmas is fast approaching. Siyempre, hindi mawawala ang bida ng bawat selebrasyon. Ang lechon. Pero hinay-hinay lang dahil baka ang food trip mauwi sa trip to the hospital. Oh no! Pambihirang trip ng mga lalaki. Agaw eksena sa isang car show. Ang mga motor at motor parts na dapat ibibida lang for display, biglang nagdidilaan at pinagkakagat pa. Ano to? Literal na magiging makulay ang buhay nyo kapag kayo ay naging human canvas? Kailangan daw sayawan. Sir Romy, rate po! Rate 1 to 10. Dahil limitado lang ang paint ni Bangus Girl, inuna muna niyang mag-mix ng colors na gusto niya. Kailangan ko po mga kaaha ng orange color dahil meron lang po tayong 4 na kulay, kaya magmi-mix na lang po tayo. Ang saya! Parang bumalik pa ako sa pagkabata. Ayan, orange na. Ayan, nakikita nyo ba yan? Yung gagayahin ko mga kaaha. Hindi yan madali. Mahirap yan. Pero for the go lang. Kagaya lang yan ng life. Pwedeng mapagod. Ang bawal is yung sumuko. Diba? Blue paint muna ang inunang ilagay ni Bangus Girl. Saka siya nag-mix ng paint para makagawa ng darker blue. Ay! Hala, nakuha ko yung... Oh! Ang galing-galing! Plastic, no? Nakaka-amaze. Kasi akala ko pag nagpe-painting ka, kailangan mo ng maraming kulay. Para mas mapabilis ang pagpipinta, naisip ni Bangus Girl na magpatulong sa kanyang art teacher kung paano gamitin ang water gun. Matatry na natin ang ating painter gun. Uy, hala! I-try nga natin sa camera. Sabi ng kulit. Hala! Wow! Dahil may time limit ang session dito sa Splat Room, itong si Bangus Girl, serious mode na! Sumunod na niyang ipininta ang mga detalye ng ulap. Dapat makita yung yellow tsaka orange. Humingi na rin siya ng tulong sa kanyang art teacher. Dahan-dahan na lang po para yung kapal niya. And Dahan-dahan lang daw, mga kaaha. Ganyan. Para sa mga guests na may gustong i-achieve na technique o style, pwedeng-pwede talagang magpaturo sa mga art teacher dito sa Splat Room. And now for some finishing touches. Dapat lagyan ko ng bangus dito. Sa water. Diba? Oh, yay! Tapos na mga kaaha!
ano po yung masasabi nyo sa painting ko? Rate po, rate, 1 to 10. Bawal yung magsinungaling. Taas dapat. Ba't Para sa akin, 10. Wow! Sure? Kahit sabihin natin na hindi siya mukhang realistic tignan, para sa akin, nagmukha siyang modern art. Basta't makuha mo yung essence, yung pakiramdam po. So sa akin naman, naramdaman ka naman yung scene na pininting niya. May mga nakita akong ibon and bangus. Diba? Siyempre, dapat hindi mawawala yung bangus natin. Good job, Bangus Girl! I'm so proud of myself! At dahil dyan, ang makulay mong premyo, you can now do whatever painting you like. Sige, kunin mo na lahat ng kulay at equipment na gusto mo. #deserve. Hala! Nagkakaroon nga ng sa design. Habang hinihintay na matuyo ang painting, pwedeng magpasabog muna ng kakulitan with friends and family. At kapag tuyo na ang painting, pwede na itong ipabalot at i-take out. Ito na po ang finished product! Tapos na po ako mag-painting at nakita nyo po na may kamay ko po dyan na nakakulma dahil yan po ang sumisimbolo na ako pong gumawa. Nakikita nyo po, may parang guhit-guhit. In-stylan ko po gamit ang suklay. Grabe, napagod ako dahil sobrang nag-enjoy po ako. Hindi po ba halata? Ang perfect souvenir for this trip, ang mismong mga painting na ginawa nyo. Aha! Habang nilalantakan kasi niya ang isang lechon, bigla siyang parang hindi na makahinga. Oh no! Mukbang gone wrong! Munti ka na nga ba niyang makitang liwanag? Naisip ko yun para maging kakaiba. Palakasan ng hiyaw at palakpak ng mga nanonood dito. Sa simpleng paraan ng pagkain, posible palang malagay ang buhay sa panganib. Caught on cam yan ng isang mukbanger. Muntik nang maging kwento sa kaligitnaan ng pagmumukbang. Pwede ito magdulot ng tinatawag natin na hypoxia o pagkawala ng oxygen sa brain, kung saan ito ay pwede mag-cause ng cardiac arrest o pagpigil ng puso. Habang nilalantakan kasi niya ang isang lechon, bigla siyang parang hindi na makahinga. Oh no! Mukbang gone wrong! Munti ka na nga ba niyang makitang liwanag? Taas kamay ang mga nakanood na ng mukbang videos. O yung mga video ng mga kumakain ng sandamakbak na pagkain. Nagsimula ang online trend na ito sa South Korea noong 2010s. At ngayon, kahit sang panig man ng mundo, meron na yatang mukbanger. Tulad na lang ni Robert na mula sa Laguna, na naabutan pa naming nilalantakan ng ulo ng baboy. Ay mga Mula gulay, seafood, at iba't ibang putok-batok ng mga pagkain na mukbang na rin ni Robert. Nag-start po kami ng pagmumukbang noong 2019. Yung asawa ko talaga yung gustong magmukbang. Ako hindi ko pa po alam yung mukbang noon. Pero mahilig lang po talaga akong kumain. Tapos yun, hanggang sa nag-enjoy, ang sarap palang kumain. Nagtatabi na raw siya ng up to 2,000 pesos para mabili ang mga imumukbang niya. Pero kalaunan, may mga nagpapadala na rin ng mga pagkain sa kanya. Ang mga followers niya, napalago niya ng lagpas 2 milyon across all his social media platforms. Talagang pinaplano raw ni Robert ang kanyang pagmumukbang. Pag alam ko magmumukbang ako sa araw na yun, syempre, nire-ready ko rin yung sigmura ko. 1 meal a day lang tayo nun. Yung pinakamukbang natin, yun yung pinaka-meal natin sa buong araw. Ang tsaa yun yung parang kasama ko talaga sa buhay. 1 hanggang 2 tsaa tayo kada araw. Ang mga mukbanger na tulad ni Robert, tila ba hindi malunok ng ibang tao? Sus!
Hindi naman niya nilulunok. Oo nga, dinadaan lang naman sa edit eh. Pero itong si Robert, nilulunok daw talaga ang mga pagkain sa mukbang niya. Promise! Pwera na lang daw noong bumara na ang pagkain sa kanyang lalamunan. Oh no! Mukbang gone wrong! Ang video na ito, umabot lang naman ng lagpas sa 20 million views across all his social media platforms. Ang nangyari nun, talagang pinilit ko talaga siyang idahak. Talagang sobrang hirap, talagang medyo parang naiiyak-iyak na ako nun. Ang mga motor at motor parts na dapat ibibida lang for display, biglang pinagdidilaan at pinagkakagat pa. Ano to? Oh no! Mukbang gone wrong! Sa sobrang sarap siguro ng lechon talaga. Kasi ang sarap niyang kainin. Hindi ko natansya na parang hindi ko pa ata nung kaya yung part ng isang buong tipak ng lechon. Biglang parang nagkaroon ako ng, parang nalunok ko siya bigla. So ang nangyari nun, talagang pinilit ko talaga siyang idahak. Talagang sobrang hirap, talaga medyo parang naiiyak-iyak na ako. Hindi naman po ako nagpanik, pero ang nasa isip ko lang po nung kailangan ko siyang mailabas. Kasi kumaga parang umipit na po siya, medyo masakit na dito lang. Hindi naman umabot dun sa time na parang nahirapan na akong huminga. Kaya mga kaaha, hinay-hinay lang sa pagngunguya kapag kumakain, okay? Para hindi mabulunan. Ano nga ba ang mga posibleng harapin na suliranin ng mga nagmumukbang? Well, lahat ng sobra masama, no? Pagka nasobrahan natin ng sobrang pagkain, pwede itong mag-cause ng gastric irritation, bloatedness na pwedeng magkaroon o mag-cause na tinatawag natin na gastroesophageal reflux disease, no? Kapag tumagal, no, dahil sa sobrang pagmumukbang, pwede rin itong mag-cause ng tinatawag natin na cardiovascular disease or diabetes, kung saan tumataas ang ating risk na magkaroon ng tinatawag natin na hypertension. Nagmumukbang man o normal lang na kumakain, nariyan pa rin ang posibilidad na mabilaukan ang isang tao. Narinig niyo na ba ang Heimlich maneuver? Isa itong simple but effective technique na ginagamit para tulungan ang isang nabulunan at nahihirapan ng huminga dahil may bumarang pagkain o bagay sa daanan ng hangin o may airway obstruction. Ang layunin ng Heimlich maneuver ay maglabas ng sapat na hangin mula sa mga baga ng tao para matulungang ma-expel o matanggal ang bara at makahinga ng maluwag. Para magawa ito, tumayo lang sa likod ng taong nabubulunan at ipormang hugis kamao ang isang kamay. Iposisyon ang mga kamay sa taas ng pusod at saka ito idiin pataas ng 5 beses o hanggang sa lumabas na ang pagkain sa lalamunan. Pag tayo ay nag-iisil lang sa bahay, mabuti na tayo ay maging kalmado. Ang pinaka-importante ay matanggal kung ano yung nakapag-choke sa atin. No? At iwasan natin na lunukin ulit yung nag-choke sa atin. Hanggat maaari, kailangan natin siyang ilabas. Mula na mangyari ang insidente, aminado si Robert na nagkaroon daw ito ng impact sa kanya. Sa totoo lang, medyo nagkaroon din ng trauma. Medyo parang naglaylo rin ako sa mukbang noon. Tapos ang nangyari, parang medyo nag-transition ako ng konti sa food vlog. Yan, lumalabas na tayo ngayon sa pagkain. Hindi lang yung full mukbang lang sa bahay. Hindi kasi madali para kay Robert na basta-basta itigil na lang ang pagiging content creator. Ito na yung parang main source of income namin since 2021 po. Kada buwan, pumapalo na sa 6 digits ang kinikita ni Robert sa kanyang videos. Para sa sarili at sa kanyang pamilya, may practices na ginagawa si Robert ngayon para mas masigurong ligtas pa rin ang kanyang kalusugan. Nagpapa-check up din po tayo. Normal na ginagawa natin quarterly po. Ang nakakatuwa nga po kasi yung pinagpapa-check up ko, kilala po ako, nagulat sila, ba't ganito yung laboratory mo? Sila po ang tataas mo ng mga laboratory nila katulad ng cholesterol, yung mga triglyceride. Pag nagugulat sila pag tinitingnan yung laboratory ko, bakit ganun? Parang unfair daw yung buhay. Sabi ko naman po, kung tamang diet lang po yan. Ang ginagawa ko po, yun nga po, OMAD 1 meal a day. Tapos kung magugutom ka po, ang gagawin mo po, ang ginagawa ko po ay fruits and vegetables. Pero ang isa sa pinakamalaking tulong siguro sa akin, yung mga multivitamins na iniinom ko, isa na rin yung tea. Yung pong tea, napakaganda po. Kailangan nating ipaalala sa mga content creators na kumain lang ng tama sapagkat
Maaari itong mag-cause ng problem sa mga manonood, mahikayat na sila ay kumain ng sobra, kung saan pwedeng mag-cause ng ibang problema katulad ng pagsakit ng tiyan, pagsakit ng dibdib, at marami pang iba. Pwede naman tayong bumigay sa ilang food cravings natin every once in a while. Pero sabi nga, lahat ng sobra ay masama. At syempre, literal na, don't bite what you can't chew. Aha! Naisip ko yun para maging kakaiba. Palakasan ng hiyo at palakpak ng mga nanonood dito. Gaano nyo kamahal ang inyong motor? Ang mga tao sa motor show na ito, hindi lang hinahalikan ng kanilang motor, kundi hinidilaan pa. Naisip ko yun para maging kakaiba. Palakasan ng hiyo at palakpak ng mga nanonood dito. Ihandang sarili sa mapapanood. Warning, huwag gagayahin. Please lang. Dito sa Takurong Sultan Kudarat, special daw itong taunang motor show nila. Bakit kanyo? Hindi na mga motor ang nagpapaligsahan. Pati mga tao, kanya-kanyang display ng talento. Hindi ko naisip yung posibleng risk kasi yung nasa isip ko kaya kailangan kong manalo. First motor show po ito ng Purok Mas Wagon, Barangay Lagaw. Pero baka yearly na po itong gaganapin. Bukod sa main event na pagandahan ng motor, nagkakaroon din dito ng iba't ibang kompetisyon na konektado sa motor. Nariyan ang loudest pipe o yung palakasan ng buga ng tambucho. Loudest mouth kung saan ang may-ari ng motor ay sisigaw mula sa nakatakdang layo. At ang slow drag na kabaliktaran ng alam nating karera. Dito, magpapabagalan ang mga kalahok sa pagpunta sa finish line. Yun nga lang, hindi pwedeng tumapak ang paa nila sa lupa o bumagsak ang motor nila kahit pa mabagal ang takbo nito. Lahat exciting. Pero ito talaga ang inaabangan ng mga nanonood, ang Dance Challenge. Sa laban na ito, kailangan sayawan ng mga kalahok ang kanilang motor. Audience impact kasi ang batayan ng mananalo. Ang isa sa dalawang natirang matibay, ang 17-year-old na si Renz na naglagay pa raw ng makeup sa kanilang mukha na malataong grasa. Kailangan mong galingan yung sayaw mo at maging unique. Naisip ko yun para maging kakaiba. Normal na raw sa mga fan ng motor show ang makakita ng performance na dinidilaan ng motor. Pero ang pagdila sa gulong nito, naku po, ngayon lang daw nila nasaksihan. Kaya naman ang hiyawan, walang humpay. Palakasan ng hiyo at palakpak ng mga nanonood dito. Hindi pa nakontenta ang dalawa dahil pati sa kadena, dinikit din nila ang dila nila. Ay, ay, ay. Sulit ba ang buwis-buhay na eksena nila para sa kapalit na premyo ng palaro? Kinokondena natin ito, no? Kasi syempre kung titignan natin, pwede kasi itong magkaroon ng sugat dun sa dila nila, no? Na pwede kasi route ng infection, no? Syempre, tutuusin din, kung mataas at malakas yung friction na nangyayari dito, mas lalo magkakasugat sila. May mga mikrobyo din ito, no? Na talagang nagkaroon ng exposure. Magkakaroon talaga sila ng infection, kaya ng mga gastroenteritis. Alam niyo ba na ang pagkaskas sa dila ng matatalim o solid objects ay pwedeng magdulot ng frictional irritation kung saan pwedeng madamage ang taste buds ng tao. Ang dila natin ay may maliliit na bumps na tinatawag na papillae at kapag nasira ito, magkakaroon ng tao ng taste dysfunction. Ang mas malalim na sugat mula sa mas malakas na friction ay pwedeng magdulot ng tongue scraping o burn. Oh no! At may iba pang panganib kung malunok nilang dumi mula sa gulong at kadena. Ang tanong,
Bakit nga ba nila ito ginawa? Ano ang naghihintay na kapalit nito? Ang lahat ng paghaharurot ng gulong at kadena sa mga dila nila para sa inaasam na papremyong nagkakahalaga lang ng 500 piso. Minsan binibigay na cash prize at trophy. Minsan binibigyan sila ng 500. Sa pagtatapos ng event, si Renz din ang itinanghal na panalo ng mga taong nanood. Pero sa ipinamalas sa inyong extreme talent, pareho kayong winner. Ang dila naman nila, pareho na rin naghihilom mula sa mga gasgas. At ang mahalaga raw sa kanila, napasaya nila ang kanilang mga taga-suporta. Sadya nga talagang competitive ang mga Filipino. Pero hini-hini rin sa mamaharurot na kagustuhang manalo para maging ligtas at hindi kayo malagay sa peligro. Aha! And just like that, tapos na naman ang isang fun-filled episode! Asahan nyo, every week, hatid namin ang mga kwentong kakaiba at bago. Para tuloy-tuloy ang masayang kwentuhan, feel free to visit our Facebook page, AHA! And TikTok account at AHA_GMA. Mapapanood nyo rin kami sa YouTube. Subscribe lang sa GMA Public Affairs YouTube channel. And until next week, that's mga fun kalaman. Kayo ang laging panalo. AHA!